Hi guys! Once again, welcome back muli sa ating channel. Panibagong araw, panibagong reaction video. Pag-uusapan natin ngayon, kamusta mga Solid Kalingap supporters? Kasing init ng panahon ngayon ang nangyari ditong kaguluhang itong kaguluhan na to guys na hindi matapos-tapos. So ito na nga, panibagong sangkot na naman, panibagong dawit na naman, panibagong pangalan na naman. Sabi kasi dito guys, no, damay-damay na des. Dito kasi sa live ni Ridsin guys ay sinabihan di umano na itong si Midet ang nagsulsol ni Beyonce para magpatulpo. Diba kung naalala nyo nung last week, nagpahayag si Midet ng suporta dito sa Kalingap para ay marinig din natin yung side niya kung bakit siya umalis sa Kalingap at ano yung masasabi ni dito sa Kalingap, dito kay Kuya Bal, kay Kalingap Rob. Pero ang naging ending ay ngayon nadawit na po siya na siya daw mismo ang nagsulsol kay Beyonce para ipatulpo itong mag-amang matubang. Walang kapilter-pelter, sinagot agad ito ni Midet yung paratang ni Ridsin kung gaano katotoo. At dinadamay na nila si Midet. At alam natin na yung si Midet ay palaban rin yan. Wala yung inuurungan. Diba? Kung naalala nyo, nagpatulpo pa yan dati sa mga kaaway niya. Pero never siyang nagpatulpo dito kay Kalingap Rob at kay Kuya Bal. Kahit inaasar pa siya ni Kuya Bal dati, hindi nagpapatulpo si Midet kasi naiintindihan niya yung mga atake ni Kuya Bal. Ngayon, ay nadawit siya dito sa isyong to. Pasalanan mo rin, Midet, bakit ba kasi bakit ka pa nagbigay ng magandang komento dito sa Kalingap? So ngayon, nadawit ka na naman at ito, pinagsabihan ka ni Ridsin na ikaw daw mismo nagsulsol dito kay Beyonce para ipatulpo si Kalingap Rob at saka si Kuya Bal. Ito guys, panoorin natin ang pahayag ni Midet patungkol dito. Bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo po ako sa kaguluhan niyo, 'di ba? Unang-una, wala sa'yo po, Kuya Ridsin, wala po akong ginawang masama sa'yo. Wala akong sinabing masama sa'yo. Especially kay Beyonce, kay Dr. Love, wala akong sinabi. Wala akong, sa pagkakaalala ko wala po akong ginawang masama sa inyo. Wala akong sinabing masama sa inyo para pagsalitaan mo ako ng mga ganyan. And para pagbintangan mo ako ng kung ano-ano. So yan, may nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. Nagsulsul kay Beyonce na magpatulfo. Yan po ang hirap Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, 'di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, 'di ba? Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, 'di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto. Kaya alam nyo, ayaw ko po talaga, as much as possible, 'di ba? Sabi ko, ayaw kong manghimasok. Ayaw kong ma-involve sa ganitong issue kasi sobrang dami ko na pong issue at may mga inaayos ako personally. And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. And yung sulsul, dyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Eto ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya.
Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong sending you hugs and prayers be. Thank you Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Syempre, bilang ate niya, tsaka, 'di ba? Parang may mga pinagsamahan. Lahat po ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa Tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa Tulfo ka? Sino ipapatulpo mo be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, in-unsend ko naman na. Kasi parang useless naman na yung mga sinasabi ko. Kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rab pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yun alam. Kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin, mali yung, diba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit ano pang misunderstanding yan, hindi, diba? Ayaw ko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga sabihin ko. Pero hindi ko ito i-filter. 'Di ba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. 'Di ba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt kasi alam ko kung saan ako magsastand bilang natulungan and alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama and kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsastand. So huwag mo po sabihin yan sa akin na balimbing ako kasi wala akong sinabing masama kay Vianse about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na sige na be, ipatulfo mo sila, ganyan-ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. Oo, nag-message ako sa kanya na yung ginawa ko kasi 'di ba kung maalala niyo po, nagpatulfo din ako and may pinatulfo din po ako. And ang ginawa ko doon, nag-video muna ako. Tapos pinost ko sa social media para mapansin agad ng RTI sa loob, 'di ba? Yun lang po yung shinare ko sa kanya. Pero hindi ako nag-advise sa kanya na ipatulfo niya si Kuya Rab and si Kuya Val. And hindi ko po alam na si Kuya Rab and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Radzin. Kasi sobrang mali ang accusations mo. And hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo? Sulsul. Saang part doon ang panunulsul? 'Di ba? Na high blood mo ako. Wala po akong ginawa or sinabi sa inyong masama para ganyanin niyo ako, Kuya Radzin. Grabe yung yung accusations mo sa akin. Ano pa yan? Ano pa yung sabi mo dun sa video mo? Balingbing. Paano naging balingbing yon? Tsaka wala po talaga akong balak magsalita regarding sa issue nyo. Even sa pagkwento nung sa pag-uusap namin ni Kuya Rab and sa mga realizations, mga lessons na nakuha ako sa pag-alis ko sa Kalingap, wala talaga akong balak i-share yun. Shinare ko lang yun kasi parang pinapalabas nyo na sobrang sama ng Kalingap, sobrang sama ni Kuya Val and ni Kuya Rab, diba? Even yung mga dating beneficiaries nagsasalita hindi naman pala kasi dalawa lang naman sila. Nagsasalita ng against kay Kuya Rab and kay Kuya Val na parang ang sama-sama nila na maraming nakikita or nararamdaman na mali na nangyayari sa loob ng community. 7 months po ako sa Kalingap. 7 months po ako naging beneficiary ni Kuya Rab and wala po akong nakitang mali and masama na ginagawa nila. And yung mga sinabi ko regarding sa Kalingap, lahat po yun about sa akin, about sa realizations ko, about sa mga lessons na nakuha ko, and sa kung anong totoo ang para sa akin kila Kuya Rab and kay Kuya Val. So bakit parang triggered po kayo? 'Di ba? Bakit dinadivert nyo sa akin ang issue?
Bakit ako ngayon ang gusto nyong pagfiestahan ng mga reactors? 'Di ba? Bakit dinadamay niyo ako sa issue niyo? Hindi nga ako nakikialam sa inyo. So yan, narinig po natin si Midit guys, no? To prove na hindi talaga niya sinusulan si Beyonce. Sinabi niya dito na nagka-chat sila, no? Nagka-chat sila ni Beyonce na nagsumbong si Beyonce dito na may ipapatulpo siya. Pero huli na nalalaman ni Midit na yung ipapatulpo pala ni Beyonce is si Kuya Bal. Kung nalaman sana niya ng maaga, ay mapapayuhan pa sana yan yun kung bakit dumating sa punto na ipapatulpo niya yung taong tumulong sa kanya. And dito, klarong-klaro po yung sinabi ni Midit na hindi po siya nagsulsol at hindi po siya nagsabi ni Beyonce na ipapatulpo si Kuya Bal at saka si Kalinga Prab. No? Wala po siyang sinabi doon. At yun na nga, binasa pa niya yung mga message, no? Yung conversation nila ni Beyonce. Walang pagsulsol ang nangyari doon. So, mali yung paratang ni Ridsane na sinulsulan ni Midit itong si Beyonce. At yung desisyon na yon is kay Beyonce po yun. Siya po yung nag-desisyon para ireklamo doon sa tulpo ang mag-ama o itong si Kuya Bal. So ngayon, dinadamay-damay na nila si Midit. Kasalanan rin ni Midit. Bakit ba kasi nagkomento ka pa, Midit eh? Diba? Ngayon, nadamay ka dito sa kaguluhang to. At least malinaw kasi yung iba pinaniniwalaan nila na si Midit nga daw talaga ang nagsulsol. Alam natin yung mga naniniwala dito is yung mga kakampi nila. Pero at least ngayon, kinonfirma po, no? Confirm po ito ni Midit na wala pong pagsulsol ang nangyari. At tanging desisyon po yun ni Beyonce na magpatulpo. Para daw umano ay protektahan yung pamilya niya dito sa, siguro dito kay Kuya Bal, dito kay Kalinga Prab. Feeling ko ako yung nahihiya na para protektahan yung pamilya niya dito kay Kuya Bal. Ang tutuusin, si Kuya Bal naman yung dahilan kung bakit ay meron silang magandang buhay ngayon. Saan hinugot niya yung salitang para protektahan ang pamilya niya dito kay Kuya Bal o dito kay Kalinga Prab. Kaya nagpatulpo siya. Kung siguro ay nakita niya yung mga chat ni Midit at nagkausap pa sila bago pa man nakapagpatulpo, ay malamang ma-advisean rin ni Midit itong si Beyonce. Huwag mo nang ituloy yan kasi sobrang nakakahiya. And para na rin sa pinagsamahan, para na rin sa utang na loob. Kasi itong si Midit ay nangingibabaw talaga yung utang na loob niya sa mga taong tumulong sa kanya. So, the way siya magsalita ay nandun talaga yung pagrespeto niya dito sa Matubang. Kahit inaasar-asar siya ni Kuya Bal dati, maraming mga reactor dati na grabe, below the belt rin yung mga mga sinasabi. Pero never siyang nagpatulpo at never niyang nireklamo yung mga reactor na yon, yung mga si Kuya Bal, kasi alam niya ang kalakaran dito sa social media. So siguro pag nangyari yung nagka-chat pa sila bago pa man makapasok si Beyonce doon sa tulpo, baka ay mapigilan pa niya. Pero yun, nangyari nang hindi dapat mangyari. Kaya itong si Midit, ayun, nadamay na siya dito. May sinabi si Midit dito sa kanyang live na pupuntahan niya si Ridsane dito sa Daet at dito siya magreklamo daw sa Daet. Pag itutuloy yan ni Midit, ay yun, let's see the scattered kung ano yung mangyayari dito sa kanila. Alam natin itong si Midit hindi to uurong palaban itong babae na to. So let's see kung ano yung mangyayari dito sa dalawa, guys. So kayo ba, guys, ano yung komento nyo dyan? I-comment nyo po dyan sa ating comment section. So once again, guys, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share and paki-subscribe na rin ating channel. Supportahan natin, guys, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Kalinga Partners, Kalinga Reactors. Supportahan natin. So thank you for watching.